Ay, ito na. Ayan o. Yan na po. Mangyayari na nga po talaga ang pag-upo ni VP Sara Duterte sa trono. Mangyayari po talaga. Ito na yung maging pangulo na po siya. Sobrang lakas na po ni VP Sara Duterte. Ito mga idol, huwalaan po natin si VP Sara Duterte kung magiging pangulo ba siya sa bansa natin sa susunod na presidential election sa 2028. Hulaan po natin. Kung makakatakbo siya, hulaan natin kung mananalo ba siya o magiging pangulo ba si VP Sara Duterte. Nagulas. Tama na. Kasi unang card. So ayan. Naniniwala po si VP Sara Duterte na kaya-kaya niyang pamumunuan ang bansa natin. Kayang-kaya po talaga niya. Yan po ang malaki po ang tiwala niya dito. Ayun o. Una yan, una. Pangalawa. Ito nakita. Ayan. Maghintay lang siya sa tamang panahon o tamang oras sa pagkakataon. Ito o. Darating din ang time. Maghintay lang siya sa tamang oras o tamang panahon. Kung sa baga, take time. The answer will come. Ayan. Darating din ang kasagutan sa mga hinaharap ni VP Sara Duterte. Ito yun o. Ayan o. Kaya magkakaroon lang ng tamang oras si VP Sara Duterte. Ito na yung oras talaga na sa 2028 presidential election. Ito na po ito. Ayan o. Kaya mga tatlong taon na lang po. Take time lang si VP Sara Duterte. Kunting tiis lang. Laban lang. Sa baga, laban lang. Kunting tiis lang. Take time. Ayon dito sa ating card. Kaya kalma-kalma lang. Kaya pagdating sa 2028 presidential election, diyan ang pagkakataon po talaga ni VP Sara Duterte. Ayan. Lahat ng kanyang plano ay talagang magagawa po niya. Magagawa po ni VP Sara Duterte ang lahat ng mga plano niya. Yung mga ginagawa niya, lahat ng ginagawa niya, magbubunga po ito ng maganda. Magbubunga po talaga ng maganda. Wala namang hindi maganda ginagawa si VP Sara Duterte, kundi lahat magaganda pong ginagawa niya. Kaya balang araw, magbubunga po yung pagod niya na ginagawa niya lahat ngayon. Magbubunga po lahat yung trabaho niya. Ayan. Tanggapin lang niya lahat kung ano man ang mga problema na kanyang kinakaharap ngayon. Harapin lang po niya. Harapin niya, huwag niyang iwasan. Huwag niyang iwasan para pagdating ng panahon o oras na siya naman po ang tataas. At yan na po ang magiging pangulo si VP Sara Duterte. Ganda ng card ni VP. Yan. Yung tibay at lakas ni VP Sara Duterte ang nagdadala sa kanya. Ayan o. Yung tibay at lakas at paninindigan. Yun po talaga ang mag-aangat sa kanya o magdadala sa kanya sa tagumpay. Yan po. Yung lakas niya na hindi siya sumusuko sa laban. Hindi po talaga siya sumusuko sa laban. Kahit pinagtulong-tulungan na po siya, hindi po siya sumusuko sa laban. Yan po ang magiging alas po niya. Magiging armas po niya yung lakas niya. Lakas
di ba? Tibay. Yan po ang magiging armas ni VP Sara Duterte sa kanyang mga kalaban ngayon. Ikita naman po natin na grabe po talaga ka tibay ni VP Sara Duterte kahit pinagtulungan na po siya, hindi po siya sumusuko. Sabi nga niya doon sa ICC, di ba? Kahit mag-isa na lang siya, ipaglalaban niya ang kanyang tatay ni si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit mag-isa na lang daw siya, ganun kalakas si VP Sara Duterte. At yan po ang kanyang alas para sa kanyang tagumpay. Para siya ay magiging Pangulo o susunod na Pangulo sa ating bansa. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi dito ha. Ito ay hula ko lang po ito. Hindi po tayo expert pero ito yung nababasa ko. Ayan o. Napakaraming paraan po daw. Napakaraming paraan para gawin ang lahat. Napakaraming paraan po daw para gawin ang lahat. Idaan lang sa kabutihan, huwag sa haras. Yan. Yung mga kalungkutan ni VP Sara Duterte. Yan po ay kung sa baga bunga yan sa kanyang kalakasan, tibay. Yung mga kalungkutan, may malulungkot siguro, may mga malulungkot talagang bagay si VP Sara Duterte dahil sa pangyayari sa kanilang buhay ngayon. Pero yan ay kayang-kaya po niya yan. Kayang-kaya po talaga niyan. Kaya hinaharap po niya lahat, tinatanggap po niya lahat yan dahil nangyari po yan. Ang importante, nilalabanan po ni VP Sara Duterte. Kaya yan po yung lakas talaga, yan lakas yung magdadala sa kanya. Yung tibay ng loob ni VP Sara, yung tibay ng loob ni VP Sara Duterte kahit babae siya, pero yung tibay niya talo pa ang isang lalaki. Yan, mukhang may bad news lang na kanyang mahaharap. So hindi po ito tungkol sa impeachment, sa hindi iba. Hindi ko lang alam kung ano ito. May bad news na dito, hindi po natin alam to. Baka sa kay Pangulong Rodrigo Duterte ito. Pero tingnan lang po natin ang mangyayari. Baka hindi papayagan ng ICC ng interim release, mga ganyan. Yan ang mga bad news talaga eh. Masakit po yun dahil may sakit na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi siya mabibigyan ng interim release, lalong manghihina po si Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal po kasi ang kaso na yan. Yung mga madidilim sa buhay ni VP Sara Duterte ngayon, yan po ang kinakaharap niya ngayon. Pero dadaan lang po yan sa kanya dahil sa kanyang lakas at tibay at paniniwala sa Panginoon. Dadaan lang po talaga yan. Kaya take time lang daw, sabi dito, na maghintay lang si VP Sara Duterte sa tamang panahon at tamang oras. Dahil pagdating ng tamang oras o tamang panahon na yan, diyan na po siya aangat. At yan na po talaga ang magiging Pangulo po si VP Sara Duterte. Darating po yan. Kunting tiis lang po kailangan. Yan. Kailangan protektahan po talaga ni VP Sara Duterte yung kanyang magandang image. Dahil yung lahat ngayon, dahil puro paninira lang po yan. Tuloy-tuloy lang po niya yung maganda kanyang ginagawa. Nagdadasal, tumutulong sa tao. Wala namang ginagawa si VP Sara Duterte na hindi maganda, puro po magaganda.
Yung mga kalaban lang po talaga na gustong pabagsak sa kanya, na ginagawa siyang masama o sinisiraan po talaga siya. Pero walang mangyayari mga yan. Walang mangyayari sa mga yan. Hindi yan sila magtatagumpay. Yan. Ayan, oh. Successful si VP Sara Duterte. Darating po talaga ang panahon na maging successful si VP Sara Duterte. At maraming taong titingala sa kanya. Marami po talaga. Yung mga taong nangaapi sa kanya, mapaparusahan. Ayan, oh. Mapaparusahan yung mga taong nang gigipit sa kanya na hindi naman mga totoo. Makakakasuhan balang araw. Balang araw po makakasuhan sila. Hula lang po ito, ha. Nasa inyo na po ito. Kung maniniwala kayo. Hula lang pa yan. Hula lang po ito. Ay, ito na. Ayan, oh. Yan na po. Mangyayari na nga po talaga. Focus sa pamilya. Dahil mangyayari na po talaga ang pag-upo ni VP Sara Duterte sa trono. Mangyayari po talaga. Kahit anong gagawin nila, mangyayari, makakaupo po talaga si VP Sara Duterte sa trono. Yan. Kaya diyan na po maging masaya ang pamilya, na kung ngayon sobrang lungkot, pagdating ng panahon na yan, sila na naman ang mag-celebrate sa saya at saka siyempre sa tuwa na kahit papaano sa sobrang hirap, ilang taong pinagdadaanan nila, malalampasan nila ito at darating ang panahon na magiging masaya ang pamilya. Pati ang ilong ko, naglinis kasi ako ng electric fan kanina. Ayan. Magkakaroon pang lakas si VP Sara Duterte. Dito na yung maging pangulo na po siya. Sobrang lakas na po ni VP Sara Duterte. Pag nagiging pangulo na po siya, diyan na po nila makikita kung gaano katibay, kagaling si VP Sara Duterte. Kung gaano kagaling mamuno. Diyan na po. Marami po ang bibilib kay VP Sara Duterte kapag nagiging pangulo na po siya. Magagawa po niya lahat yung mga plano po ni VP Sara Duterte. Grabe po. Yan. Kailangan lang kontrolin ni VP Sara Duterte yung mga emosyon niya, yung mga naramdaman niya. Kontrol lang po talaga para maabot niya yung magiging pangulo siya. Last card po tayo. Ayan. Napakagandang last card natin, oh. Grabe na po. Wala pong makakapigil kay VP Sara Duterte. Wala po. Magiging pangulo po si VP Sara Duterte kapag makakatakbo siya sa 2028 presidential election, kung tatakbo siya. Kasi malayo pa yan, baka magbago ang isip, di ba? Baka magbago ang isip. Pero pag tumakbo talaga si VP Sara Duterte, 100% po magiging pangulo si VP Sara Duterte. Kaya ang sabi ko sa inyo, nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito sa hula ko. Hindi po ako expert, maniwala po kayo. Bago-bago lang po tayo, pero pinagbasihan ko lang dito sa card. Tingnan natin. Magiging pangulo po si VP Sara Duterte. Kung makakatakbo siya sa 2028 presidential election, marami po siyang makakalaban. Marami pong magtulong-tulong dyan para lang hindi siya mananalo. Pero ang lahat ng mga kalaban na yan, hindi po yan sila mananalo. Dahil ang magwawagi pagdating ng panahon o time ay si VP Sara Duterte. Dahil kapag ang destiny po ang papasok kasama ang guide ng Panginoon,
wala mang sinong tao na makakapigil. Pero sa taas na rin po ang nakakaalam sa lahat. Ito po ay nasa card lang, binabasa ko. Kaya nasa inyo na po kung maniniwala po yun. Yan po ang lagi kong sinasabi. Magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Napakaganda. Napakaganda po ng card niya kahit marami yung kinuha ko. Kaya kung bago lang kayo sa channel ko, kung nagustuhan nitong video na to, huwag sana kalimutan mag-like, mag-comment kayo sa baba at pag-subscribe na rin po kung hindi po kayo nakapag-subscribe. Siyempre, didiis po tayo. Pero binabasa lang po natin sa card. Eh, yun po ang nakikita natin. Kaya maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo.